investigasyon po na ginawa po ng Committee on Good Government and Public Accountability at inanunsyo na nga po ni Kong Joel Chua na tatapusin na yung mga pagdinig wrap up na. to give way for the AFP to conduct their investigation on the two security officers of Vice President Sara, sina La Chica at si Nolasco. Hindi pa? So, pag-usapan lang natin kasi parang meron ng parang may laging napupuna ang House of Representatives dito na in aid of re-election, lalo na election year po sa 2025, itong ginagawa, itong posturing and grandstanding. Pero ano na po ang mga rekomendasyon ng mababang kapulungan ng mga panukalang batas na bunsod po nitong sinagawa pong mga hearing ng mababang kapulungan, Kong? Kahapon po kung hindi ako nagkakamali kasi wala ho ako doon, pero alam ko ho na nagkaroon ng filing ng dalawang batas na offshoot po ng ating mga hearings. Una po yung tamang paggamit ng confidential funds. Pangalawa po yung tama pong pag-revisit dun po sa pag-estimate ng mga fidelity bonds ng ating mga accountable officers. Kung makikita mo, itong dalawang batas na to ay offshoot talaga po. It's a reflection of the findings we saw in the misuse of the confidential funds. So, unang-una, kita natin yung joint memorandum circular may have to be updated and also reinforced by a proper legislation. Kasi iba naman po ang joint memorandum circular at iba naman ho yung ng Republic Act. So nakikita natin na baka pagbatas ito ay magiging mas epektibo po ang pagpapa-implement nito at may kaukulang penalties para doon po sa mga lalabag nito. Nandun din po yung pag-update ng ating fidelity bonds para makita natin kasi doon sa hearing, nakita natin na yung mga ibang officials, hindi nga ho sila mga permanent employees at napakalaki ng cash advance authority nila compared doon sa binigay sa kanila na na bond, yung binayaran po na bond, fidelity bond para sa kanila, which we think and we believe should be properly updated and reinforced by legislation. Nakatubas man lang kasi parang kita mo minsan 4 million lang yung 50 million. Tapos ang bond mo 4 million. 4 million lang. Oo, so Parang insurance yun, di ba? Yeah, oo. Pero Kong Jude, ito yung nakakabahala sa akin yung binalita nga namin kanina na 400 names were fictitious, if I may use that word, fictitious. Hindi na sila nahanap sa walang birth certificate, marriage or death certificate, and then 200 names ay doble yung pangalan. Having said that po, when we interviewed Senator Ping Lacson a few weeks ago, sabi niya yung confidential fund nga is actually the easiest to ano ba yun, yung para ipatunayan. Para liquidate. Pero sabi niya, by nature nga confidential, normally daw may alias na talagang ginagamit, pero may sealed envelope kung saan yung tunay na pangalan. Yung mga ganun po na mga patakaran, hindi nyo ba yan aayusin? Kasi after ito nga, PSA came out na wala nga fictitious itong mga pangalan, tapos 200 repeat names. Ano pong gagawin nyo aside from the increasing the bond dito sa mga special disbursing officers? Hindi ba yan part of your in aid of legislation? Miss Pat, tulad yung sinabi ko kanina, merong batas po na final, although hindi ko maalala ngayon yung mga detalye, although surmising lang doon sa mga findings namin sa komite, kasama po sa reforms natin yung liquidation of confidential funds. Just as I mentioned nung last nating interview, nung una ho ako nandito sa programa ninyo, isa po sa pinakamadaling i-liquidate talaga ang mga confidential funds. Kasi po, ang gamit po ng confidential funds, very straightforward. Depende po yun sa operational plan na ginawa po before. Kasi before you're supposed to use a confidential fund, meron yung operational and financial work plan. Sundin lang po yun. Tapos, nagastos yung disbursing officer will disburse the funds and will come up with acknowledgement receipts, if any, or any other documents. And they will be properly sealed. Kung merong, tama yung iba gumagamit ng alias and then the aliases must be placed in a logbook which should also be sealed and placed in a vault. Ito po ang nakakapagtaka kasi in the case po of the confidential funds, the SDOs actually certified that all these documents were
placed there. Authentic, But there oo. was no indication. Ang sinasabi lang sa atin ng SDO, hindi namin alam. Oo. Binigay lang namin. Belying the fact na nasa certification nila na True and correct. na meron sila. Meron talaga silang sinabi na the acknowledgement receipts are the accompanying documents are all sealed and can be found in a vault. Yun yung mga inconsistencies, mga red flags na nakita natin in the use of the confidential funds. And considering that hindi lang yung isang agency ang may hawak ng confidential funds, na marapat po na lahat po ng may humahawak ng confidential funds will be subject to more stringent and responsive regulations. Let's get together. Sunday 25. Sunday 25.